Hello guys! Welcome back! And for today's video ay gagawa tayo ng doll cake at 12 pieces na cupcakes. Tara, simulan na natin! Siyempre, unang-unang gagawin natin ay maglalagay tayo ng PPE or Personal Protective Equipment tulad ng gloves, hairnet, apron at spit guard. So ayan, nagsusuot tayo ng PPE hindi dahil baka mabash tayo, kundi dahil ito yung tama. Ito yung proper na dapat na natin gawin. At saka para maiwasan din nating makontaminate natin yung ating cake na ginagawa. Kasi kung wala tayong suot na PPE, pwedeng yung buhok natin, pwedeng malagay yung o may mahulog na buhok dun sa cake na ginagawa natin. O pag nagsasalita tayo, syempre kung minsan din natin na nabulol yan, hindi natin namamalayan, meron na palang tumalsik na laway dun sa cake na ginagawa natin. Shout out nga pala dun sa pinagbilhan ko ng or pinag-orderan ko ng aking apron. Napakaganda talaga ng apron na yan. In-order ko siya sa Aprons, APEPRONS. Yan. Check nyo yung page nila. Napakaganda ng mga gawa nilang apron. Yan. At syempre, shoutout din natin yung nag-order ng cake na ito, si Laan, si Maria Ann Ribugio, para sa kanyang anak na si Amelie Gale, na magti 3 years old. Bale, order ito sa akin noong September 29. Ngayon ko lang siyang nagawan ng voice over kasi medyo madami tayong ginagawa. Yo naging busy din kaya ngayon lang din nakapag voice over. So ayan, kung nakikita nyo, tapos na akong mag crumb coat ng aking na-assemble na cake. Ang feeling pala na ginawa ko dyan is nagmelt ako ng 250 grams ng chocolate bar. Yung semi-sweet ng Beryl's ang aking ginamit. And then nilagyan ko din ng icing. Ang icing naman na gamit ko dyan is yung ACC. And then syempre nilagyan din natin yan ng cocoa powder at ng chocolate na Flavorade. So kung nakikita nyo yan sa video is nag-crumb coat ulit ako ng white na icing. Baka kasi mamansyahan kasi ng chocolate cream na ginamit ko dyan kanina sa pang filling at pinang crumb coat ko din, kaya nag crumb coat ulit ako ng white. And then maglalagay ako ng icing na medyo mas makapal dyan sa top niya mamaya para mas maging mag-itsurang dome yung ating cake na ginagawa para dun sa dress na gagawin natin mamaya ng ating doll cake. So yan ang aking sinasabi, parang mas magiging dome ng itsura niyan. Ayan. And then later is lalagay na natin yung doll and maglalagay na tayo ng rosette para sa kanyang damit. Bale, ang sabi kasi sa akin ng customer na si Ma'am Laan, medyo nagdadalawang isip kasi siya kung patayo yung gagawin naming cake or nakaupo na doll. Then nag last minute na nakapag-decide siya na mas magandang nakaupo na lang daw ang aking gagawin na doll. Si Ma'am Laan pala is kaklase ko siya dun sa pinag-enrollan namin na TESDA dito sa may LGU Natividad. Kaya naman nung nalaman niyang gumagawa ako ng cake is hindi na siya naghanap ng ibang pagpapa-orderan ng cake. Sa akin na talaga siya umorder. Itong doll pala na to is in-order ko siya sa Shopee. Yan, meron na siyang crown and then meron na rin siyang kwintas. Kasi nung dun sa shop is wala siyang kwintas. Hindi indicated yung kwintas, hindi indicated yung earrings. Ang nakalagay lang doon is yung crown lang ang free. Pero pagdating naman sa akin is meron naman siyang kwintas na nakalagay na free, kaya yan, mas magandang tingnan. Yan, walang damit kasi si doll, kaya parang dinamitan na lang natin siya using yung ating icing.
And then later is maglalagay na tayo ng rosette para dun sa kanyang damit or yung sa kanyang dress. So yan na, nag-start na. Naglalagay ng rosette. Simula nung nagpa-order ako ng cake, nagsimula ako ng aking cake business. Actually, this is my first time na may nag-order sa akin ng doll cake. Kaya naman sobrang thankful ako kay Ma'am Laan. Kaya sa wakas na experience ko din na gumawa ng doll cake. Ayan. Nung una, hindi ko siya alam kung paano siya mag-iitsura na parang nakaupo. Kaya pinag-isipan ko kung paano talaga siya gawin. So ayan, naisipan ko na parang gawin siyang lagyan ng parang maging dome para mas mukha siyang nakaupo. Pero ang itsura niya kasi parang nakatayo na siya eh. Siguro nataasan ko ng kaunti yung cake na nilagay ko, kaya parang nagmukha siyang nakatayo. Pero sabi naman ng asawa ko, nakaupo naman daw, kaya okay lang naman daw yan, sabi naman niya. Yan, finill out lang natin yung mga butas-butas dyan sa mga rosette na nagawa natin para hindi naman siya kitang-kita. So after nyan, nag-spray din ako ng luster dust. At ito naman yung 12 pieces na cupcakes na ginagawa sa atin ni Ma'am Laan. And syempre, i-flex din natin yung kanyang feedback sa atin. Yan, talaga namang nagustuhan din naman talagang daw ng kanyang anak yung ating ginawang cake. So ayan, ito na ang final look ng ating cake. Ang ating doll cake, sitting doll cake. Yan, thank you ulit kay Ma'am Laan sa pag-order ng doll cake and 12 pieces na cupcakes. Thank you so much.